1, 2, 3, 4, 5. Bulong ni Nate habang isa-isang binibilang ang mga basyong bote sa loob ng sako. 10 taong gulang pa lamang siya, pero tila mas matanda na ang kanyang kalooban. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay nasa tambakan na siya ng basura sa payatas. May dalang sako at lumang pamalo para ipangkalkal niya ng basura. Wala siyang sapatos. Ang tsinelas nga niya ay itinaling plastik lamang sa kanyang mga paa para hindi siya masugatan. Ang kanyang t-shirt ay butas-butas na, habang ang short na suot niya ay dating sa tatay niya na pinagliitan na. Ang paligid ay may amoy ng bulok na pagkain, sira-sirang diaper at nabubulok na prutas. Ngunit sa mga mata ni Nate, ito ay parang isang kayamanan na kailangan niyang halukayin. "Huwag mong isama yan, may bubog sa loob," sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Mang Celso, isang matandang basurero na kilala sa buong tambakan. Ay sorry po Mang Celso, akala ko po ay pwede. "Halika, tuturuan kita kung alin ang mabenta. Yung mga bote na may takip, mas mahal sa timbang yon." Si Mang Celso ay halos araw-araw niyang nakakasama sa pamamasura. May edad na ito, ngunit masigla pa rin kumilos. Si Mang Celso ang unang taong nagturo kay Nate kung papaano ang basura ay hindi laging dumi, kung hindi isang pagkakataon, kapag marunong ka lang tumingin. Habang pinapanood ni Nate si Mang Celsong maghiwa ng lumang karton gamit ang tagpi-tagping cutter, naalala niya ang kanyang ina. Dahil baka nasa sabungan na naman ito, sumisigaw sa paboritong manok. Ang ama naman niya ay madalas na hindi umuwi sa bahay. Kapag umuwi, lagi itong lasing at galit at merong bitbit na taya na wala namang panalo. Si Nate, wala nang oras para umiyak. Ginagawa na lamang niyang laro ang paghahanap ng bagay na pwedeng ibenta. Kahit ang lumang laruan na sira na, itinatabi niya ito at sinasabing paglalaroan daw kapag may oras, kahit alam niyang baka kailanman ay hindi niya na maranasang maglaro pa dahil sa kanyang sitwasyon. Sa gitna ng paghalukay, may narinig siyang ingay, parang umiiyak na sanggol. Dahan-dahan niyang nilapitan ng isang sako ng basura at laking gulat na lamang niya nang makita ang isang itim na kuting, basang-basa at nanginginig. Kawawa ka naman. Mahinang wika ni Nate habang kinakarga ang kuting at inilalagay sa loob ng kanyang sako, katabi ng malilinis na bote. Huwag kang mag-alala, kuting. May kasama ka na. Si Mang Celso ay lumapit sa kanya at ngumiti. "Marunong kang mag-alaga. Hindi lahat ng bata ay katulad mo. Hindi lahat ay may ganyang puso ng gaya ng sayo." Napangiti si Nate, bagamat may pagod sa mga mata. Sa murang edad, hindi pa niya maunawaan kung bakit ganito ang kanyang buhay. Pero isa lamang ang alam niya, basta't may sako siya, ay mayroong pag-asa. Sa likod ng tambakan, habang sumisikat ang araw at lumalabas na ang liwanag, may batang tila sinisikap itayo ang kanyang sariling kinabukasan mula sa mga basurang itinapon ng mundo. Pag-uwi ni Nate mula sa tambakan, dala niya ang kalahating sako ng bote, ilang lata, at ang kuting na pinangalanan niyang tala. Nakasilip lamang ito mula sa loob ng sako. Nanginginig pa rin, pero kumikislap ang mga mata sa sinag ng araw. Mama, may dala po ako." Sigaw niya habang binubuksan ang gate na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Wala namang sumagot. Sa loob ng bahay, amoy sigarilyo at alkohol ang sumalubong sa kanya. Nakalugmok sa sahig si Aling Rita, ang kanyang ina. Natutulog habang may hawak pa ring papel ng karera ng kabayo. Ang lumang TV ay bukas, nakatutok sa replay ng sabong. Sa tabi nito, isang baso ng gin na hindi pa ubos. Magising na po, gutom na ako." Mahinang wika ni Nate. Dumilat si Aling Rita at napakunot ang noo. Wala kang respeto ah.
Alam mong talo ako kagabi, tapos istorbo ka pa? Akala mo kung sino kang may ambag dito sa bahay. Hindi na umimik pa si Nate. Sanay na siya sa mga salitang humihiwa sa kanyang damdamin. Alam niyang sa araw-araw na pag-uwi, sugal at alak ang sasalubong sa kanya. Hindi yakap o ngiti ng isang magulang. Teka nga, nasan yung mga bote? Tanong ni Aling Rita habang tinutulak siya palayo. Kinuha nito ang sako mula sa kanyang likod at sinilip. Yan lang? Abay kulang pa yun sa pambayad sa utang ko kay Aling Diding. Baka gusto mong ikaw ang ibenta ko. Sigaw nito habang itinatapon ang laman ng sako sa sahig. Pasensya na po. Yun lang po talagang nakuha ko sa basurahan. Pabulong ni Nate habang pinipigilan ng luha. Biglang lumabas mula sa kwarto ang ama niyang si Mang Rolando. Namumula ang mga mata. Halatang galing sa puyatang inuman. Nakabukas pa ang sinturon. At sa halip na kamustahin ang anak, bigla na lamang itong sumigaw. Ano na naman tong gulo dito ha? Wala pa nga aliskis ang ingay-ingay na ng bahay. Paano ba naman kasi? Itong anak mo, wala nang ang silbi, ni hindi pa makapagdala ng desenteng basura. Sumbong ni Aling Rita habang ipinupuslit ang ilang peraso ng bote sa kanyang bag. Lumapit si Mang Rolando kay Nate. Kung hindi mo lang rin kami kayang buhayin, huwag ka nang bumalik dito. Wala kang kwenta. Anak ka lang sa pangalan. Pero pabigat ka lang sa leeg namin. Hindi na nakapagsalita pa si Nate. Tinignan niya si Tala. Ang kuting sa kanyang bag na tila naiintindihan ng sakit ng kanyang nararamdaman. Yumuko siya. Marahang niyakap ang sako at dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa labas, umupo siya sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng poste, habang pinapanood ang mga batang may baong tinapay at gatas, ay para bang nalungkot siya. Sapagkat siya ang baon niya lamang ay pagod at pangotya. Bakit ganito? Ako ba ang may kasalanan? Tanong niya sa sarili, habang pinupunasan ng luhang hindi na niya kayang pigilan. Tahimik ng gabi ang sumunod. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila ilaw ng entablado ng kanyang buhay. Madilim, malamig, at walang palakpakan. Ngunit sa ilalim ng dilim, sumisipol ang diwang palaban. Hindi pa alam ni Nate kung kailan o papaano, pero alam niyang may darating na araw na ang luha niya ngayon ay magiging puhunan ng tagumpay balang araw. Kinabukasan, kahit hindi pa humuhupa ang sugat ng kanyang damdamin, muling pumangon si Nate. Isinabit niya sa balikat ang sako at marahang pinakain si Tala ng kaning lamig na pinaghatian nila kagabi. Ang kuting ay tila nagpapasalamat sa bawat butil ng bigas. Sa daan patungong tambakan, dumaan siya sa tapat ng eskwelahan. Naroon ang mga batang naka-uniforme. May bitbit na baon at mga magulang na naglalakad sa tabi nila. Nakaakbay at merong halakhakan. Pinagmasdan na Nate ang isang batang lalaki na nakataypa habang nakayakap ang kanyang ina. Mama, perfect pa ako sa test. Narinig niyang sigaw nito. Napangiti siya sa tanawin. Hindi dahil naiinggit, kung hindi dahil ipinangako niya sa sarili na balang araw ay magiging ganoon rin siya. Hindi man ngayon, pero balang araw. Halika na Nate, tara na dito, dito na tayo. Sigaw ni Mang Celso na naghihintay sa may tambakan. Kasama nito ang ilang bata ring basurero na mas matanda lang ng kaunti kay Nate. Nalate po ako ng konti. Dumaan po kasi ako sa school. Tugon niya habang inilalapag ang sako. School? Nag-aaral ka ba? Tanong ng isa sa mga batang kasama nila. Si Briggs, kilala sa pagiging matigas ang ulo. Hindi, pero gusto kong mag-aaral. Gusto kong maging negosyante gaya ng mga boss na pinapanood ko sa TV sa karinderya ni Aling Bebang. Seryosong sagot ni Nate. Natawa naman si Briggs. Negosyante? Sa itsura mo pa lang, mukha kang tauhan sa bodega. Ano ka ba naman, Briggs? Ikaw talaga. Mapangasar ka talagang bata ka. Hayaan mo na lamang siya, Briggs. Sabat ni Mang Celso. Mas maganda yung may pangarap kahit nasa tambakan ka. Kesa puro yabang lang. Wala namang direksyon sa buhay. Napahiya si Briggs, kaya tahimik na lamang itong naghalukay.
Samantala, si Nate ay sineryoso ang trabaho. Isa-isang inilalagay sa magkakaiwalay na sako ang bote, lata, at pati na rin plastic. Lahat ng pwedeng recycle. Alam niyang kada kilong makukuha niya ay dagdag pambili ng bigas o kahit itlog man lamang. Sa gitna ng tambakan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. "Lipat! Lipat! Lipat tayo sa tolda!" Sigaw ni Mang Celso. Pero hindi kumilos si Nate. Patuloy siyang nangangalap sa gitna ng putik. Kahit ang kanyang sako ay mabigat na at basang-basa na. Nabasa rin si Tala na nakasilip mula sa gilid ng kanyang baon. "Nate, halika rito ay magkakasakit ka dyan!" Sigaw ulit ni Mang Celso. Di po bale, kailangan ko pong kumita ngayon. May utang po kami sa tindahan. Saka gusto kong makabili ng lapis at papel. Kapatahimik si Mang Celso. Tila may kumirot sa kanyang puso. Naalala niya ang sarili niya noon. Batang puno rin ng pangarap, pero nadapa sa kalye ng masamang pagkakataon. Sa putikan habang binabalot ng ulan ang paligid, ay naroon si Nate, nakayuko, nanginginig. Pero ang mga mata niya ay may liwanag. Hindi ito liwanag mula sa araw, kung hindi mula sa loob, ang apoy ng determinasyon. Hindi niya pa alam kung paano niyang maabot ang pangarap niyang maging negosyante. Pero malinaw sa kanya na ang unang hakbang ay hindi para sumuko. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay bumangon na si Nate. Nasa isang sulok lang siya ng maliit nilang bahay. Sa tabi ng kalan na wala ng laman ng tangke ng gas. Sa harap niya ay si Tala, nakapalupot sa kanyang lumang sako. Habang ang kanyang nanay at tatay naman ay maimbing pa rin na natutulog dahil sa tama ng alak at pagod sa buong gabing sugal. Tahimik siyang tumayo, dinampot ang sako, isinabit sa balikat, at pinulungan si Tala. Babalik ako mamaya. Baka ba makabili na tayo ng sardinas? Paglabas niya, dinig na dinig pa niya ang mga halakhak ng mga kapitbahay na nagiinuman pa rin. Meron pang nagkomento. "O, nariyan pala si Basurero Boy eh. Baka naman yumaman na yan bukas ha." Nag-init ang tenga ni Nate, pero hindi siya lumingon. Sanay na siya sa mga panlalait, pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Isinara na lamang niya sa isip ang lahat ng boses, at iniiukit sa isip ang paniniwalang, Mas matatag ako kaysa sa iniisip nila. sa tambakan, sagana ang basura, Paskong kay dumi, wika nga ng matatanda. Habang ang iba'y abala sa pamimili ng regalo, siya'y abala sa pamumulot ng sirang kahon, lata ng fruit cocktail, at mga plastik ng regalong inihagis ng mayamang ayaw sa kalat. Uy Nate, jackpot tayo ngayon. Sigaw ni Briggs habang pinapakita ang lumang cellphone na nakuha niya. Pwede mo yung ibenta. Sagot ni Nate habang pilit na iniiwasang mainggit. Benta? Wag na. Lalaruin ko na lang to. Huwag kang pumasok dito, Nate ha. Akin to. Umiling lamang siya. Sa dami ng basurang nakatambak, alam niyang may kanya-kanyang kapalaran ng bawat isa. Hindi niya kailangang makipag-agawan. Sa kanya, sapat na ang mga bote at plastik. Pagbalik sa bahay, abot tenga ang ngiti niya. May dala siyang mahigit 3 kilong bote, 2 kilong plastik, at kaunting lata. Sa palengke, katumbas iyon ng halos 20 piso. Ma, Tay, may kita na po ako. Sigaw niya. Ngunit ang tumambad sa kanya ay hindi kasiyahan. Nakita niyang nagwawala si Mang Rolando. Hinahambalos ang mesa gamit ang sinturon. Anong problema nyo? Tanong ni Nate habang unti-unting nawawala ang siya sa kanyang mukha. Talo kami, Nate! Talo na naman! Sigaw ng ama niya. Naiwan ko ang pera sa karera. Pati yung huling pambayad natin sa kuryente na ubos. Ito po ang tita ko. Sabi ni Nate. Hay, wag mo nga ipagyabang yung barya mo. Sigaw ni Aling Rita. Sabay hablot ng supot ng mga bote't lata. Biglang hinampas ng sinturon si Nate sa braso. Wala kang silbi. Pati swerte itinataboy mo. Hindi niya na napigilan ng luha habang hawak ang braso niyang namumula. Lumabas siya ng bahay.
Dumiretso sa likod ng bahay kung saan walang tao at doon ay umiyak ng umiyak. Bakit ganito? Hindi naman ako masamang anak. Sa dilim ng gabi, napayakap siya kay Tala. Tila ito na lamang ang nakakaintindi sa kanya. Isang hayop na walang salita, pero merong puso. Sa gabing iyon, nangako siya sa sarili. Kapag lumaki ako, hindi ako magiging tulad nila. At ang pangarap ko, hindi ko to bibitawan. Kinabukasan, pinunasan ni Nate ang mga luha at pilit na inipon ang lakas. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Hindi dahil sa bugbog, kung hindi dahil sa gutom at sakit ng loob. Ngunit ang isang bagay lang ang tumakbo sa kanyang isipan habang yakap-yakap si Tala. Kailangan kong makalayo sa ganitong buhay. At ako lang ang makakatulong sa sarili ko. Naglakad siya papuntang palengke. Dala ang kaunting nalinis na mga bote at plastik. Ngunit sa halip na pumunta sa tambakan, may bago siyang balak. Dinala niya ang mga bote sa junk shop. Ngunit hindi niya kaagad ibinenta. Manong, pwede po ba akong humingi ng konting espasyo lang sa tabi niyo? Ibibenta ko po ito diretso sa mga tao. Napakamot sa ulo ang matandang bantay. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin gaya ng dati? Ngumiti si Nate. Gusto ko pong matutong makipag-usap. Saka po, baka mas mataas ang kita. Napangiti ang matanda. Sige na nga. Bata ka pa pero mukhang mas matalino ka pa sa mga lasing na customer ko. Naglatag si Nate ng karton. Isinulat niya gamit ang pentel pen na pinulot sa basura ang salitang, mga boteng malinis, piso bawat isa. May mga tumigil, may mga natawa, at merong mga umiling, pero meron ding bumili. Isang matandang babae ang lumapit. Iho, totoo ba ito? Na binibenta mo lamang to ng piso lang? Opo, malinis po yan. Pwede po sa suka o mantika. Sagot niya habang nakangiti. Ganun ba? Sige, bibilhin ko ang 5. Gagamitin ko sa homemade oil ko. Nang makaalis ang matanda, halos lumuwa si Nate sa tuwa. 5 piso. 5 pisong hindi nang galing sa sugal, hindi sa limos, kung hindi sa sarili niyang sipag. Buong araw siyang nakaupo sa tabi ng junk shop. Hindi siya naglakad. Hindi siya nanguha ng basura. Pero pakiramdam niya ay napagod siya ng higit pa. Ngunit mas masarap ang pagod na yon. Pagod na merong direksyon. Nang gumabi, halos may 25 piso siyang kita. Munti ka na siyang mapatalon sa tuwa. Habang binibilang niya ang mga barya. Para sa bigas at para sa itlog. Para na rin kay Tala. Para sa pangarap. Bulong niya sa sarili. Pagka-uwi, tahimik ang bahay. Wala ang kanyang ama. Si Aling Rita naman ay nakahandusay sa sahig. Lasing na lasing. Nilapag niya ang isang sachet ng kape sa mesa. Niluto niya ang instant noodles gamit ang pinakulaang tubig sa lumang takore. Pagkatapos kumain, pinunasan niya ang isang lumang kwaderno. Doon niya isinulat ang kanyang unang araw ng benta. Kinabukasan, ay maganda ang gising ni Nate. Maagang maaga, nag-init siya ng tubig at nilinis ang kanyang mga kalakal. Sa puso niya, may kakaibang sigla. Kahapon ay napatunayan niya sa sarili na kaya niyang kumita. Ngayon ay balak niyang ulitin ito, o mas lampasan pa. Pagdating niya sa tabi ng junk shop, laking gulat niya nang makita niyang sinakop na ni Briggs ang lugar na palaging inuupuan niya. Uy, dito ako kahapon. Sigaw ni Nate habang naglalakad papalapit. Wala akong paki sa'yo, Nate. Nauna na ako ngayon. Matigas na sagot ni Briggs habang nakaupong parang hari sa tapat ng karton. Briggs, kahit kilit lang, huwag mo namang agawin ang lahat. Maayos naman tayong nagkakasya dito, hindi ba? Biglang hinampas ni Briggs ang mesa. Ano ka ba, Nate? Ayoko nang may kasama. Ayoko nang may kakompetensya dito. Baka mas marami ka pang mabenta kaysa sa akin. Kaya alis. Napakagat-labi si Nate. Pilit niyang pinigil ang luha habang tinatabi ang kanyang mga bote doon sa kanyang likuran. Narinig niya ang mga usap-usapan ng mga tindera. Kawawa naman si Nate, no? Palaging inagawan. Yung Briggs na yan, anak lang ngayon ng tambay.
Matigas ang ulo niyan. Pero si Nate, tahimik lang. Mukhang masipag na bata. Tumalikod si Nate at muling naganap ng pwesto. Ilang metro ang layo. May isang lumang kariton sa tapat ng abandonadong sari-sari store. Doon siya naupo, inilatag ang karton at muling isinulat ang mga boteng malinis, piso bawat isa. Mabagal ang simula. Ilang oras ang lumipas bago siya nakabenta. Pero hindi siya sumuko hanggang sa lumapit ang isang ginang na may dalang malaking sako ng bote. Ikaw ba si Nate? Tanong ng babae. Opo. Sagot niya habang nagtataka. Ako si Aling Mercy. May nabalitaan kasi ako sa iyo kahapon. Mabait ka raw at masinop. Gusto mong isupply ko sa iyo ang mga bote ko sa karinderya? Sa iyo ko na lamang ibibenta ng wholesale. Napamulagat si Nate. Ako po? Totoo po ba? Oo naman, iho. Ihatid ko sa iyo linggo-linggo. Sa iyo ko na lamang ipapapick up. Hindi makapaniwala si Nate. Isang araw lang siyang nagtinda ng maayos, pero nagbunga na kaagad ito ng panibagong oportunidad. Nang uwian na, bitbit niya ang kinita niyang 35 pesos, higit pa sa kinita niya kahapon. Ngunit pag uwi niya, isang panibagong pagsubok ang sumalubong sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang kalong-kalong ni Mang Ronaldo si Tala. May sugat sa hita at nanginginig. Anong nangyari kay Tala? Sigaw niya. Ayaw tumigil kanina eh. Nilapitan ko pero biglang tumakbo. Ayun, natapakan ko nang hindi sinasadya. Kung hindi lang ako natalo sa sugal, hindi ako naiinis sa hayop na yun eh. Wala ka nang naitulong, pati pusa ako sinaktan mo. Sigaw ni Nate, nanginginig ang tinig sa galit. Bigla siyang sinampal ni Aling Rita. Sumasagot ka na ha? Tumakbo siya papalabas buhat si Tala. Doon sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw. Inupuan niya ang malamig na semento habang umiiyak. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos, pero kahit pasaktan ako, hindi ko nabibitawan pa ang mga pangarap ko. Kinabukasan, bitbit pa rin ni Nate ang takot at lungkot sa nangyari kay Tala. Nakabalot ang hita dito sa lumang tela at mahina pa itong lumalakad. Sa kabila ng nangyari, dilala pa rin ni Nate si Tala sa kanyang bagong pwesto. Hindi niya kayang iwan ito sa bahay kasama ang magulang niyang hindi marunong magpakatao. Pagkaupo niya, dahan-dahang lumapit si Aling Mercy sakay ng tricycle. May dalang dalawang sako ng malinis na bote. Ayan Nate, lahat yan mula sa karinderya ko. Alam ko magagamit mo yan. Para mas kumita pa. Hati na lamang tayo sa benta ha. Maraming salamat po Aling Mercy. Sagot ni Nate na halos lumuwa sa tuwa. Binigyan siya ni Aling Mercy ng malaking tiwala. Sa wakas, may taong naniniwala sa kanya. Isang bagay na ni minsan ay hindi niya naramdaman sa sarili niyang magulang. Pinunasan ni Nate ang mga bote at iniayos ito sa harapan ng kanyang kariton. Gumamit siya ng mga lumang kahon bilang estante niya. Sinulatan niya ang isang malinis na kartolina. Nate's Recycle Corner. Malinis na bote para sa mas ligtas na pagkain. Hindi lang basta pangkaraniwang bentahan ang ginagawa niya. Ginawa niya itong parang mini tindahan. Naglatag siya ng listahan ng presyo. Nagalok ng free plastic bag para sa mga bibili ng 5 peraso pataas. Sa murang edad, gumagana na ang isip ng isang negosyante. Lumapit ang isang dalagang may dalang eco bag. Ikaw pala si Nate? Sikat ka na sa mga tendera dito ah. Sabi nila ay maayos kang kausap at marunong ka sa kalinisan. Yung mga bote mo kasi na binibenta, ginagamit namin yan para sa mga suka at iba pang mga produkto. Mas mahal kasi kapag bumili kami ng bago. Ngumiti si Nate. Opo, gusto ko pong maging maayos ang gamit nila. Ligtas din sa pagkain. Sige, pabili nga ako ng 10 bote. Paglalagyan ko lang ng bagoong isda. Bibigyan kita ng dagdag dahil maayos ang ayos mo. Bawat benta, bawat papuri, ay pinapatatag si Nate. Hindi man bumabalik ang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang, nakukuha naman niya ang respeto ng mga tao sa kanyang paligid. Sa hapon, muling dumating si Briggs. Pinagmasdan nito ang mini setup ni Nate. Halatang naiinggit sa kanya. Kala mo naman kung sino.
Akala mo yayamanin. Bote-bote lang naman din ang binibenta mo. Hindi na siya pinansin ni Nate. Hindi niya na kailangang patulan ng mga taong ang ambisyon ay sarain ng iba, imbes na pagsikapan ng sariling pag-angat. Pagsapit ng gabi, umuwi siya na may kita na halos 280 pesos. Itinabi niya ang 20 pesos para sa pagkain ni Tala at nagtira para sa sarili. Inilagay niya sa isang maliit na alkansya, isang garapon ng mayonnaise na iniipon niya. Sa tabi ni Tala, nagsulat siya sa kwaderno. Sa gitna ng kadiliman sa kanilang bahay, habang ang kanyang ama ay wala na naman at ang kanyang ina ay natutulog sa kalsingan, nakangiti si Nate habang yakap ang lumang kwaderno. Hindi pa siya mayaman, hindi pa siya ligtas, pero may negosyo na siyang pinaghihirapan at wala nang makakakuha nito sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil mas malaki na ang kita niya kaysa sa nakaraang mga barya-barya lang. Kaya naman pakiramdam niya ay unti-unti nang nagsisimula ang kanyang mga pangarap. Lumipas ang mga taon, mula sa munting kariton ni Nate ay naging 2 tricycle ng kalakal. Isinunod niya ito sa pangalan ng kanyang unang partner, Mercy's Recycle Hub. Si Aling Mercy ang naging tulay ng kanyang pag-angat. Tinuruan siya nitong magtala, mag-budget at magtiwala sa sarili. Nang maglalabing-6 na taon na siya, hindi na lamang siya kolektor ng bote. Siya na mismo ang supplier ng mga plastik at bote sa 5 karinderya. May mga batang katulad niya noon ang kumukuha ng kalakal para sa kanya. Binibigyan niya ng kita at pagkain. Hindi siya nakalimot. Kada Biyernes, binibisita pa rin niya ang eskinita kung saan siya nagsimulang maglatag ng bote. At tuwing nakikita niya ang sarili niyang logo sa kanyang mga unit ng motorsiklo, isang simpleng bote na may corona, naalala niya ang araw na halos walang-wala siyang makain. Pagkaraan ng 10 taon, binuksan ni Nate ang kauna-unahang materials recovery facility doon sa kanilang lungsod. Isang malinis, organisadong pasilidad kung saan ang mga basura ay hinahati, nililinis at nire-recycle. Pinasok niya ang social enterprise business. At isang araw, habang inaasikaso ang accounting sa kanyang opisina, kumatok ang sekretarya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Mag-asawa raw po, sabi nila. Magulang niyo raw po sila. Napatigil si Nate. Ang kanyang kamay ay biglang nanlamig. Ilang taon na rin niyang hindi nakikita si Mang Rolando at Aling Rita. Ang huling balita niya ay umalis sa probinsya ang mga ito, matapos mapasama sa iligal na sugal. Pumasok ang dalawa. Payat, may edad na, at nakatungo. Anak, May inang sabi ng kanyang ina. nabalitaan namin na mayaman ka na raw at may negosyo. Hindi nagsalita si Nate. Tahimik siyang tumayo. Nilapitan sila at ibinigay ang isang sobre. Nariyan ang konting tulong. May contact number rin ng shelter na makakatulong sa inyo. Pero anak, kami ang mga magulang mo. Alam ko po, pero hindi ako anak ng sugal. Anak ako ng hirap. At ang hirap ang nagturo sa akin kung paanong maging tao. Nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Rita. Si Mang Rolando naman ay yumuko at tila hindi makatingin. Grabe ang naranasan niya sa kanyang mga magulang noon. Para bang hindi siya tinuring ng mga ito bilang isang anak. Kaya naman hindi natin masisisi si Nate kung ganito ang kanyang nararamdaman. Bata pa lamang ay panay pambubugbog na ang kanyang nararanasan sa kanyang mga magulang. At bata pa lamang rin ay nagsumikap na siya para umangat sa buhay. Pasensya ka na, anak. Sabi na lamang ni Aling Rita. Tahimik lamang si Nate. Hindi siya galit. Pero hindi niya kayang ibalik ang nakaraan. Hindi ito pagtatapos ng kwento, kung hindi pagharap sa bagong yugto. Umalis ang kanyang mga magulang. Dala ang sobre na ibinigay niya. Sa loob ay may pera na kahit papaano'y sasapat para magsimula ang mga ito ng panibagong buhay. Iyon ay kung aayusin nila ang paggamit sa pera. Bago tayo magtapos mga kabarangay, anong masasabi nyo? Dapat bang tuluyang patawarin ni Nate ang kanyang mga magulang? O tama lang ang kanyang ginawa? I-comment nyo sa baba ang inyong mga opinyon at babasahin ko ang lahat ng yan. Sa pagpapatuloy ng kwento, pagsapit nga ng gabi,
ay nasa rooftop siya ng kanyang pasilidad kasama si Tala na kahit matanda na ay buhay pa rin at masigla. Umupo siya sa bangko, pinagmasdan ng mga ilaw sa ibaba. Wala siyang diploma, wala siyang titulo, pero may negosyo siya. May prinsipyo at higit sa lahat, may kwento siyang hindi ikakahiya. Isang batang basurero noon, isa ng haligi ng kalinisan at negosyo ngayon. Isa na ring inspirasyon ng mga kabataan na dumaraan sa dating pinagdaanan niya noon. Makalipas ang 20 taon mula noong unang itulak ni Nate ang lumang kariton sa eskinita. Isang malinis at modernong gusali na ang nakatayo roon. Nate Corporation, Recycle and Redemption Center. Isa sa pinakamalaking eco-enterprise sa buong rehiyon. Sa bawat pader ng gusali, makikita ang moral ng isang batang lalaking may hawak na bote, may kasamang aso, may kasamang pusa, at may simpleng ngiti sa labi. Sa ilalim nito ay nakasulat ang mga salitang, "Walang basurang itatapon kung marunong tayong magpahalaga. Walang batang wala ng pag-asa kung may nagtitiwala sa kanya." Itinayo ni Nate hindi lamang ang negosyo, kung hindi pati isang scholarship foundation para sa mga batang katulad niya noon. Mga batang pinilit ng kahirapan, tinulak ng kapabayaan, at kinalimutan ng lipunan. Mula sa kita ng kanyang kumpanya, ginagastusan niya ang edukasyon ng mahigit 100 kabataan taon-taon. Karamihan sa kanila mga anak ng kolektor ng basura, batang palaboy, at kabataan mula sa urban poor communities. Si Tala, ang pusang minsang pinagtangkaang patayin, ay may life-size bronze statue sa harap ng gusali. Nakaukit sa paanan nito ang katagang, "Ang tunay na tapat, hindi nang iiwan sa hirap." Ang dating basurerong si Nate, ngayon hinahanga ang speaker sa mga environmental summit. Ngunit sa kabila ng paanyaya sa entablado at parangal, bihira siyang magsalita, hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil para kay Nate, ang kanyang negosyo, ang kanyang mga gawa, yun ang kanyang pinakamabisang talumpati. Hindi niya na muling nakita pa ang kanyang mga magulang. Ayon sa huling balita, sila'y naninirahan sa isang shelter at paminsan-minsan ay tumutulong sa kusina roon. Tahimik ang kanilang pagtanda. At si Nate, may sarili na siyang pamilya. May mga anak siyang tinuturuan hindi ng marangyang pamumuhay, kung hindi ng halaga ng bawat sentimong pinaghirapan, ng bawat bagay na inakalang walang silbi, at ng bawat taong kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang kanyang buhay ay paalala sa lahat na ang batang pinipilit mamasura kayang maging simbolo ng kalinisan, na ang taong walang pinag-aralan kayang magturo ng pinakadakilang leksyon, na ang basurang nilalapastangan noon ay pwedeng maging pundasyon ng pangarap sa ngayon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Kung bago ka pa lamang sa ating channel mga kabarangay, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para naman palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.